Kilala nating lahat mga tol ang China bilang isang dambuhalang bully. Dambuhala at inaangkin niya etong malaking bahagi ng South China Sea. Pero hindi lang mga tol, no, dito sa South China Sea, meron silang ginagawa ng problema. So sa pagkakataong ito mga tol, pag-usapan natin kasi ayon dito sa panonoorin natin ngayon mula rito kay John Reps. Grabe, Japan pinalaga ng mga Chinese warship. China tiklop hindi nakapalag sa mga Hapon. Ano bang ginawa ng mga Hapon mga tol? Yan ang ating aalamin pero bago natin to simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay John Reps. At syempre dito na rin sa ating YouTube channel kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Huwag mo rin kalimutan mag-like and share. Siyempre, comment ka na rin sa ibaba ng iyong mga magiging opinion at reaction sa video panonoorin natin mga tol. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Kilala ang China bilang isang bully sa rehiyon dahil sa panay na pagpapakita nito ng puwersa at makailang beses na panghaharas nito sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan yung imahe na ipinapakita nila sa atin. Kaya dyan natin sila nakilala. Oo, kilala ang China bilang isang maunlad na bansa. 'Di ba? Sagana. Pagdating sa negosyo, talagang magagaling sila mga tol. Pero yun ang tumatak. Pero marami din namang mga empleyado doon sa kanila, sa bansa nila. At marami din namang talagang kinakapos at naghihirap din. Hindi naman lahat talaga ng Chinese is pare-pareho ng mindset, di ba? Magaling lang talaga sila sa negosyo. Pero mga tol, pagdating sa mga ganitong senaryo, pagdating sa mga ganitong bagay, dito naman nila muling ipinapakilala, lalong-lalo na yung gobyerno nila, yung bansa nila, kung ano yung ugaling meron sila. Napakalayo na ng China sa Japan pero dumayo pa ito at nagpakita ng puwersa. Ngunit sa unang pagkakataon, abay pinalaga nito ng mga Hapon kahapon kung saan isang advanced na barkong pandigma ng Japan ang lumapit sa carrier strike group ng China at gumawa ito ng napakadelikadong maniobra sa harapan ng mga warship ng China. Naniniwala ba kayo na ang Japan ay ang the sleeping giant? No? Natutulog na higante o kaya ay the sleeping dragon, pwede rin, no? Bukod pa dyan, abay hinaras din ng mga Hapon ang isang research vessel ng China. Minsan talaga ang bully, ang katapat lang din niya bully. Parang naalala ko yun dun sa Teach You a Lesson. Ewan ko kung napanood nyo na yun pero maganda yun mga tol, no? Korean movie yun. Sabing ganun, ang dapat itapat sa mga halimaw ay halimaw din. Bagamat mas malaki ang bansang China kesa sa Japan mga tol at matagal na pahinga itong Japan pero alam natin kung ano ang kapabilidad nila. Ang teknolohiya nila ay hindi rin naman talaga nagpahuli. Inanunsyo ng China kahapon na matagumpay umanong natapos ng kanilang Liaoning aircraft carrier ang pagsasanay sa pakikipaglaban sa katubigan at himpapawid ng kanlurang Pasipiko at ligtas na nakabalik sa daungan ng China. Liaoning! Ito yung aircraft carrier ng China Pero hindi pa siya hindi pa siya subok, no? At hindi siya tatagal ng pangmatagalan unlike dun sa mga aircraft carrier ng Amerika na kayang tumagal ng 2 taon sa 2 taon na ata o higit pa, no? Sa karagatan nang hindi kailangan dumaong. Kasi mga nuclear powered yun Pero sa kabila niyan ay nakasalubong umano nila ang mga barko at sasakyang panghimpapawid ng Hapon at paulit-ulit na nakikibahagi sa panggigipit at provokasyon. Hinaras umano sila ng Japan habang sila ay nagsasanay lamang kaya't nanatiling nakaalerto umano ang kanilang formation sa buong panahon at tumugon sa mga mapanganib na aksyon ng Japan. Umiiyak yung dambuhala.
Umiiyak sila Inaras kami ng Japan. Sa isang professional at matatag na paraan. 及支援掩护。 Sa inilabas ng footage ng China PLA Navy ay makikita ang isang destroyer ng Japan na biglang lumapit sa carrier strike group ng China. Dito pa lang yan mga tol yan pa lang yung nangyayari. Ngayon, naiintindihan na natin mga tol kung bakit takot na takot ang China na magkaroon ulit ng malakas na military etong Japan. Kasi ito talaga yung tinututulan nila di ba? Sa maraming pagkakataon nakikita nila, lagi nilang tinutulig siya o binabatikos yung pag-militarismo ulit ng Japan. Diba? Etong nakaraan nga lang na nagsagawa ng parang joint drills etong Pilipinas at Japan, 'di ba? Nagrereklamo din sila. At sinasabi nila yung Japan daw ay parang pinaghahandaan na yung magiging gera o world war, sabing gano'n ng China, mga tol. Medyo sila diyan, may trauma sila kasi grabe rin naman talaga ginawa ng Japan noong panahon ng sinalakay nila dati yung China. Hindi tumigil ang Japanese warship sa paglapit sa mga warship ng China at kalaunan ay nag-overtake pa ito at gumawa ng isang mapanganib na maniobras. Yan di ba gawain ng China yan ngayon sa kanila ginagawa. Sa harapan ng mga barkong pandigma ng China tulad ng ginagawa ng China noon sa mga barko ng Pilipinas. Di ba? Anong lasa, anong pakiramdam na sa inyo naman ngayon ginagawa yan? Gawain nila yan sa Pilipinas di ba? Ngayon, ginagawa sa kanila ngayon, iyakin sila ngayon. Grabe ang mga Hapon, mga kabayan. First time ko lang nakita ito na walang takot na dinidikita ng isang Japanese destroyer ang isang carrier strike group ng China. Hindi Kumbaga pinapakita ng Japan dito, destroyer lang dala namin, kayo carrier strike group na dala ninyo pero iyakan kayo sa amin. basta-basta ang Japanese destroyer na ito, mga kabayan. Isa itong 6,800 tons Asahi class na idinisenyo para sa mga submarine hunting. Sa propulsion naman ito ay ginamitan ito ng mga Hapon ng COLCAGS o Combined Gas Turbine Electric and Gas Turbine System. Nagtataglay din ito ng marami at iba't ibang mga sensors tulad na lamang ng cutting edge gun ASA o gallium nitride active electronically scanned array. Saka to summarize, ito ay made in Japan. Tapos na usapan. Pag sinabi nga made in Japan versus made in China, tapos na usapan. Mga multifunction radar, advanced combat direction system which provides superior power density, thermal tolerance at frequency coverage. Again, yan ay made in Japan. Wala nang pag-uusapan. Matibay ba yan? Reliable ba yan? Maganda ba yan? Made in Japan. Sa armas naman ay nagtataglay ito ng mga anti-air, anti-ship, anti-submarine at VLS para sa land attack. Dalawa lang ang ganitong advanced destroyer class na ito ng Japan, ang GS Asahi at ang kapatid nitong GS Shiranui. Yung isa, yung Liaoning, made in yun? Made in saan yun? Alam nyo na. Bukod sa destroyer na ito ng Japan na nakipagsabayan sa strike group ng China, abay nag-deploy din ng Japan ng isang surveillance aircraft nito na P-3C at makailang beses itong gumawa ng low-flying sa itaas na mga warship ng China. Kaya naman ang China, abay tiklop, nawala ng tikas, akala ko ba naman ay matigas dahil mula sa China ay dumayo pa ito sa Japan. Diba hilig nyo yan? Pupunta kayo sa mga lugar na hindi naman inyo. Diba hilig nyo yan? Biruin mo nitong nakaraan lang mga tol, lumapit sila ng 25 to 47 nautical miles mula sa kalupaan ng Pilipinas. Pilipinas kayang-kaya nila kinakaya-kaya nila Diba yung mga ginawa sa kanila rito ng Japan, gawain nila yan Diba yung bigla-bigla na lang magmamaneuver sa harap ng barko natin. Diba? May mga times pa nga na talagang dinidikitan at binabangga nga tayo ngayon, naranasan nila. Isang carrier strike group versus isang destroyer lang katapat nila 到日 P3C。
Anong masasabi ninyo tungkol dito mga tol? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion, inyong sariling reaksyon. Pwede ninyong panoorin itong kabuuan ng video ni John Reps mga tol. Ilalagay ko na lang po yung link sa description sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.